Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Ang nakaraan sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Are you mad at me ba, anak? I'm sorry if I didn't tell you, Hana? I'm sorry. I was so scared, anak. Ayoko mawala ka sa akin eh. Mahal na mahal kita. Pero mahal na mahal talaga kita, anak. Patawarin mo ko. Patawarin mo si mami ka. Napaparamdam ko naman sa'yo, di ba anak? Na mahal kita. Di ba? As of now, we are planning to invite Cora sa darating na birthday celebration ni Celeste. This will be my most precious gift that I can give to her. I already talked to my sister Au na siya na ang magsabi kay Cora since recently madalas silang nagkakausap. Ayoko na idetalye pa pero Cora should be here, I think. At syempre, ready or not, kailangan ko pa rin maging handa. Hindi pa man sobrang malinaw sa kanyang lahat, pero ito na yun. Ito na yung chance para matamasa naman ni Celeste ang katotohanan tungkol sa kanya. Hindi ko rin naman kayang ipagkait sa kanya ang lahat. She deserves it. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. It was Sunday afternoon. I was busy with all my files in front of me kahit na weekend nung panahon na yun. She came here because she was stressed about her study and good thing naka-online class lang siya noong mga panahong iyon. Meron na rin kaming makakasama dito sa bahay bukod kay Flor. Au told me that Cora want to come with her the moment na sinabi niyang she's going here. But she refused dahil nga baka raw magalit ako. Pinaliwanag ko at sinabi ko na sa kanya na may alam na si Celeste sa mga katotohanan. Hindi ko na rin kasi maitatago pa dahil mismong yung bata na ang nagtatanong. Sigurado ka na ba ate na gusto mong imbitahan si Ate Cora dito? Oo. Bakit? Mali ba? Wala lang, baka nabibigla ka lang kasi. Baka emotional ka lang ngayon. Alam mo, Au, hindi. Hindi ako nabibigla. Hindi rin ito emosyon. Kailangan na nilang magkaharap na mag-ina. Kailangan na makilala ni sila siyang tumay ng hina. Pareho kaming tumigil ni Au nang lumapit sa amin si Flor. Umupo siya sa upuan, nakatabi ng kapatid ko. Ate, si Celeste may kausap sa labas.
Tumayo agad ako at lumabas ng bahay. Paglabas namin ay nakatayo si Celeste sa ibabaw ng bench habang tumatawa ito. Mabilis ko siyang nilapitan sa takot ko na baka may makakita sa ginagawa niya. Hinawakan ko siya agad sa kamay at maingat ko siyang pinababa. Anak, di ba sabi ko sa'yo bawal pumakom sa mga matapaas? Baka mawalan ka ng balanse diyan. Nakatingin lang siya sa akin, tapos bigla siyang lumingon sa bench na nasa gilid namin at tumingala. Nagkikwentuhan lang po kami, Mami. Hindi ko siya sinagot at inakay ko siya papasok ng bahay. Pinaupo ko siya sa couch at kinausap ng masinsinan. Anak, di ba I told you, huwag kang mag-act ng ganun kasi baka may makakita sa'yo. Di ba? You know what I mean, right? Tumango siya at nagsorry sa akin. Sino ba yung kausap mo? Yun ba yung lagi mo nakakalaro? Tanong ko sa kanya. Muli siyang tumango at bumaling sa labas ng pinto. She wants to play, Mami. Tsaka, ilang days na po kaming hindi naglalaro eh. Okay, but be careful ha? Don't do that again, anak. Be careful. Three days before her birthday, dumating ang family ko. I was expecting na kasama nila si Cora, but halos lahat sila ay nakalabas na ng sasakyan. Pero wala pa rin yung taong inaasahan ko. Hindi na ako nagtanong pa sa kanila. I need to admit na tila nabunutan ako ng tinik sa akala kong hindi na darating ang taong inaasahan ko. Dumating ang kaarawan ni Celeste. All is well, Kuya Totoy. My family was here. Maging ang pamilya ni Flor ay inimbita ko rin. As far as I could, minabuti ko pa rin na limited ang bisita because of the pandemic. Friday yon at 3:15 p.m. nang marinig namin ang pagkahol ng aso namin sa labas. Ibig sabihin, may taong dumating na hindi kilala ng aso namin. Agad na lumabas si Kuya para tingnan kung sino ang taong dumating. Ako naman, kung pwede ko lang tansyahin ang kaba na nararamdaman ko, malamang ay nagawa ko na, Kuya Totoy. We are all waiting until my brother came back. The reaction on his face was so unusual. Nakatingin siya sa akin, pero agad rin naagaw ng taong nasa likod niya ang atensyon ko. It was Cora. Cora was here. She was wearing a white floral dress. Katulad noong huli kaming nagkita, ay ganoon pa rin ang postura niya. She smiled at me. Hindi ko alam kung paano ko siya dapat i-approach. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang salubungin ng yakap. Parang isang pitik nang bumalik ang lahat ng alaala na pinagsamahan naming dalawa bilang magkaibigan. Parang biglang bumalik sa akin ang lahat ngayong alam ko na hindi lang ako ang nakatingin sa kanya. Ngayong alam ko na may isang batang gusto siyang makilala. Oh, ang pamyanihintay mo, Cora. Click up, Louie. Sabi ni Mommy. My mom was the first one who approached her. Nilapitan agad niya si Cora at tinulungan sa mga dala niyang bag.
Tamang-tama lang ang dating mo, Cora. Sabi ni Mommy. Kahit anong pilit nilang lahat na itago, ramdam na ramdam ko pa rin ang tensyon. Ramdam na ramdam ko ang kaba sa aking dibdib, Kuya Totoy. Isa-isa niyang nilapitan ang pamilya ko, binati at nakipagbeso ito sa kanila. Hanggang sa ako naman ang kailangan niyang lapitan. Tinanggap ko agad ang yakap niya nang yakapin niya ako. Naramdaman ko ang bahagyang paghigpit ng yakap niya, pero agad na rin akong bumitaw. Paglingon ko sa anak ko, nakatingin siya sa aming dalawa ni Cora. Pero mas pinili kong manahimik muna. Niyaya ko na silang magsimula at kinantahan na namin si Celeste ng happy birthday. Nanatili kaming magkatabi ni Cora. Pumapalakpak at nakikisabay siya sa kanta. Pero hindi naman nakawala sa paningin ko ang mga titig sa kanya ng aking anak. 3 araw pang nanatili ang pamilya ko dito, maging si Cora. Kaya nang sumunod na araw, matapos ang birthday ni Celeste, naglakas na ako ng loob para makapag-usap na kaming 3. Magkakaharap kaming 3 habang nakaupo sa sala. Nasa kani-kanilang silid naman ang mga kasama namin at binigyan kami ng oras para makapag-usap. I look at Cora. Marahan lang siyang tumango sa akin. Muli kong tiningnan ang anak ko. Anak, Celeste. Siya nga pala yung tunay mong mommy. Siya nga pala yung tunay mong mommy. Napakabait ng anak ko. Nanatili lang siyang tahimik at nakatingin lang sa akin. Pinilit kong huwag umiyak. Alam ko na kapag hinayaan ko ang sarili kong magpadala sa emosyon, ay masisira ang pagkakataong ito. Her name is Cora. Your mother. Agad kong tinikom ang bibig ko. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko dahil sa halo-halong mga emosyon na nararamdaman ko. Masaya po ako, Kuya Totoy. Masaya akong sa wakas ay nasabi ko na sa batang ito ang katotohanan. Masaya akong sa wakas ay nagkaharap na sila. Pero aaminin kong ito na ang pinakamasakit pero karapat-dapat na nagawa ko sa tanang buhay ko, Kuya Totoy. Pinanood ko silang dalawa na maghawak kamay. Nagbaba ng tingin si Celeste sa kamay ni Cora, habang si Cora naman ay umiiyak. Ilang minuto silang ganoon ang posisyon. Tahimik lang akong pinapanood silang dalawa na tila ay nagkakaintindihan sila kahit walang mga salitang pinipigkas. Nakita ko kung paanong mag-iba ng kulay ang mga mata nilang dalawa. Nakita ko kung paanong tila may nabuo sa pisikal na anyo ni Celeste. Gulat man, pero hindi ko namalayan ang sunod-sunod na mga luha ko. Masaya ako, pero sobrang sakit. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko dapat patagalin ang sakit na nararamdaman ko. Alam kong kailangan kong tanggapin ng tuluyan ang katotohanan ito. Alam kong si Cora ang makakapagbuo
ng kung anumang bagay na kulang sa pagkatao ng anak ko. Thank you. Thank you, Cora. Nilingon ko si Cora. Magkaharap kaming nakaupo at pinapanood si Celeste na naglalaro. I know. You have a good heart. Maraming salamat sa pagmamahal na binigay mo sa kanya, Clara. Maraming salamat, tinunan mo yung pagmamahal na dapat sa anak ko. Utang ko ang buong buhay ko sa'yo. Kahit pa namin gusto ng malaki ko. Wala kayong utang manoob. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Clara. I smiled. I know you are proud of me. Kahit papaano, may isang bagay akong nagawang mabuti. Huwag kang magkalala. I don't want to take her away from you, Clara. Hindi ko na mag-uunin sa'yo si Celeste. Gusto ko lang pala na siyang makilala. Gusto ko lang na makilala niya ako bilang learning. Yun lang. Masaya na ako dun. Salamat ha. Salamat binigyan mo ko ng pagkakataong ito. Nagulat ako, Kuya Totoy. Hindi ko kasi inaasahan na sasabihin niya iyon. Dahil buong akala ko ay matapos nilang makilala ang isa't isa, inaasahan kong babawiin niya na sa akin si Celeste. Gusto ko mamuhay siya ng normal, Clara. Hindi siya nababali sa kung nasaan ba na ako ngayon. Teka, maguguluhan ako, Cora. Anong ibig sabihin? May pamilya na ako, Clara. May asawa at anak. May mga kapatid na si Celeste. Cora, hindi ko naman siya ipadadamot sa'yo. Papayag ako, gusto mo siyang papuntahin sa bahay mo. Gusto mo, pakilala mo sa pamilya mo. Ayaw mo ba? Nakikilala niya yung mga kapatid niya. Umiling si Cora. Nakita ko kung paanong magbago ang reaksyon sa kanyang mukha. Hindi ko siya kayang nakita na muway sa mundong meron ako ngayon, Clara. Sa oras na dalhin ko siya dun, natagpapot ako na hindi mo na siya nakita. At malalayo na siya sa inang tuluyan. Bigla akong binalot ng kaba. Bigla akong natahimik at pinanood ko si Celeste na naglalaro pa rin. Hindi ko kayang mawalay sa anak ko. Hindi ko kayang mawalay sa akin ang anak ko. Hindi ko kayang matulog sa gabi at gumising sa umaga nang hindi si Celeste ang makikita ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang anak ko. Palako mo sa akin, Clara. Turuan mo siyang mamuhay lang normal. I will promise to you na palagi ako nandito kahit hindi na ako nakikita. Pakiusap. Alagaan mo yung anak ko. Alagaan mo si Celeste. Clara. Sana maunawaan mo ko. At ayaw mong masira ang buhay, Miss Celeste. At kapag sumama siya sa akin, ganun ang magyayari sa kanya. Ayaw mong makita na ihirapan si Celeste. Sana may tignan mo, Clara. Mahal na mahal ko si Celeste.
Well, nabay ko siya. At gagawin ko to para sa ikaw-abuti niya. I waved my hand as a goodbye nang umandar paalis ang sinasakyan nila. I don't know kung anong ginawa ni Cora nung nag-usap silang dalawa ni Celeste. Kung bakit pansin kong hindi man lang nalulungkot ang anak ko pag alis ng ina niya. Hanggang ngayon ay hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Cora. Kaya kahit nasasaktan ako para sa anak ko, pinili ko ang magtiwala sa kaibigan ko. May karugtong abangan. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!